buhay ng bawat isa ay nakasalalay sa ilang. Kaya ang mga Diyos sa umagang ito, magandang kalubukan mo. Kung saan ang pagdiriwang nito ay nakasintro sa pag-aandog ng bata sa iyo bilang unang pagharap at pagbibigay ng pangalan na kung saan katakasan. Gayon din ang patuloy na pagkikita ng pananahan ng Ipinal Espiritu sa kanya. Sigura sa araw na ito na siya ay aming tatawag sa iyo. Bilang pagsunod sa iyo tayo. Nakita naman, maraming salamat sa oras na ito. Kayo patuloy natin ituloy at pinagsalamatan natin sa mga Jesus. Magkakaroon po na tayo. Ando at kayaman mula lamang sa Diyos. Sila ay nagbibigay ng bagong sigla sa mga kasama. Ang pagkakaroon ng bagong anak sa ando sa pamilya ay pagdulot ng lubos na kagalakan. Hindi lamang sa mga kasama, kundi maging sa malamit na kapakanan, lalo-lalo na sa mga luwa at kagalakan. At bago pa man ang pangalakan sa ando, magpaghahandog sa kanilang bagong anak ay kasama na sa mga plano ng mga kasama. Nais nila ang buong pamilya ng mga kaibigan ay maging saksi sa gawain paghahandog sa kanilang anak. So, ito ko lang tanongin ang kasama. Bakit nais niyong ihandog ang inyong sa Panginoon? Para makilala. So, nakakabalik dito na aming sa Diyos naman ng muna. At ito ay isang pagkalatan ng mga kasama. Meron kami anak na nararanasan niya yung buknot, galit. Diba? Or pagkalatan na asama niya. Okay. Ang pagkahandog ng bata ay isang kasang gawa sa pakita ng Diyos na magulang. Meron pong tinatawag na agreement. Kasang gawa. Sa Exodus chapter 13 verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moses, ilaanin niyo sa akin ang mga pangalan sapagkat aking lahat ng pangalan na lalaki ng Israel. Sa Old Testament, ang hinihiling ng Diyos sa mga Israelita, kanyang bahay, ay ang lahat ng mga pangalan na lalaki. Pero sa ngayon, dahil nasa biyaya tayo ng Panginoon, so hindi lang pangalan, hindi lang lalaki, kundi sa lahat ng mga kasigisihan ay kinakailangan natin ibigay sa Panginoon o ihandog. 1 Samuel chapter 1, 27-28, hiniling ko sa kanya na ako ay pagkaluban ng anak at binigyan nga niya ako. Kaya naman po inahandog ko siya kay Yahweh upang makikita sa kanya habang buhay. So ito yung isang pangako ni Ana na isa sa mga tinatawag ng panahon ng mga maulog. Sinabing ko, ito yung hindi manangat. Subalit yung marami siya ng matinding kahihiyan. Tinutugyan siya ng mga tao at makikiwan pangalawang asawa ng kanyang isa. Siya ay nagkaroon ng matinding pagsusumamo sa Diyos at hiniling niya na pagkaroon sa kanya. Yung agreement niya, yung pangako niya, pag pinakaroon niya, ay ibigay niya sa Diyos. Magiging doon, kapag kaya nagkaroon ng tinatawag siya, Prophet Samuel. Yan po ay itinangako niya
So, tayo mga magulang na pati, tungkulin po natin mga magulang ito. No? Mayroon tayong obligasyon sa ating mga anak. Number one, unang-unang obligasyon po natin na dapat natin maunawaan at nasa katuparan. Ito po, italaga ang bata sa Diyos. Italaga. Kasi ang buhay ay nagmumula sa Diyos. Sabi nga na, maraming mga pamilya nahihirap na pagkakaan ng alaga ng bata. Sabi ng isang mga kalimitan natin ay napakahirap ang pagkakaan ng bata. Nang nabaligtad ang pangyayari, mahirap daw mag-disiplina ng magulang. So, dito po tandaan natin na ang bata, yan po ay lalaki. Ang mahirap yan yung pangalaga. Hindi mahirap ang pagpapalaki kasi lalaki. Ang mahirap yan yung pangalaga, akuyan, alam mo hindi nag-iinis. Ito yung pinagigit ko sa Lucas chapter 2 verse 20-23. Yung nabanggit na po ito kanina na inis. Nang sumalit ang araw ng kamilang pagpapar sa seremonya ng pag-iinis ayon sa kautusan ni Moses, pumunta sila sa Jerusalem, dinala nila ang sangka upang iharap sa Panginoon. Ito po nangyari ito ng isilang si Jesus doon po sa Bethlehem, pero sa ikawalong araw, ihinarap nila ang bata sa Panginoon. So, walong araw, anong buwan ito? Sa tanong naman natin ngayon, hindi naman isip ko ilang dito sa panahon na ito ay tandaan. Sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon, bawat panganay na lalaki ay italaga sa Panginoon. Titignan po natin ito yung salitang italaga. Kung bagay tinatalaga natin sa Panginoon ang buhay ng bata. Siya yung nagbibigay kasi, nagbibigay buhay, siya yung nag-iingat. Kaya sa simula pa naman sa mga pagkabata na dapat ay nakatalaga sa Panginoon. Ibig sabihin, pagkatalaga natin siya sa Panginoon, lalaki siya na pinalagayan siya ng Holy Spirit. At lalaki siya na may karunungan na hindi katulad ng karunungan ng mundo, kundi karunungan ng mula sa Diyos. Kaya napakahalaga yun, ang bata ay maihamdok po, maitalaga sa Diyos. Yun po yung magdalawa na tungkulin po natin ang obligasyon. Kasi hindi pa man po mag-anak, mag-aasawa, mag-anak, ang dalawa po obligasyon ay ang tapos na pamahaan ay ang iharap natin. Italaga natin ang mga kamay sa Diyos. Number 2, ito, mahirap ito siya. Ito ang nakikita natin. Number 2, turuan ang bata ayon sa parang tungkulin ng Diyos. Sa Deuteronomy chapter 32 verse 45-47, pagkatapos ni kasi ni Moises ang lahat ng ito sa harap ng buong bayan ng Israel, sinabi niya, itanim ninyo sa isip ang mga salita ng narinig ninyo sa akin. Ngayon, ituro ninyo sa inyong anak upang masunod nila mabuti ang buong kautusan. Mahalaga ang salita nito sapagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Susundin ninyo mabuti, mabubuhay kayo ng matagal. So yun po ito ang kalimitan ko ng pinanaunawaan bilang mga magulang sa kanila. Bakit? Kung minsan kasi, for example, ikaw ay may trabaho, nagtrabaho sa government, etc. So minsan yung mga anak natin, minsan yung nagkatiwala natin sa mangyayari. Minsan sa luna, minsan sa luna naman ay busy. So ito po, iniutos sa atin, bilang magulang, yung pagtuturo sa bata ng anak ng Diyos. Ito yung natin. Kung tigasin natin ito, kasi
sabi nito, pag nagturo ito sa bata, lalaki sila na alam nila ang landas nila. Hindi na sila yung bata, mamukuha sa mundo na nagalaw. Nagkaroon sila ng takot sa Diyos, at ang salita ng Diyos, ang tatanin sa kanilang isip, kaya paglaki, sila po yung magiging mga bata na paglaki na mga respetado, may pagkalang sa Diyos. Napansin ko niya ang mundo kapag hindi na kaya ng aking mga alasarap na sa bagulan. No? Minsan, ang bagulan na sinisir mo na. Sa kapag ko ang panahon na ito ay isa katuparan, simpasunod natin yung utos ng Diyos, yung mga anak natin ay matututo, magrespeto at tumahan sa ating mga. Kawikaan chapter 22 verse 6, ituro sa bata ang mga dapat niya na at hanggang sa pagkati, di niya ito balikin. Ano bang landas ang dapat na ituro sa mga bata? Yung landas, yung takbo ng mundo, na halos pagpingin ng mundo, madal lahat, pero yung dapat katahan ng bata, landas sa takbo sa kalawahatihan ng Diyos. Kaya napakahalaga na maunawaan po natin yung mga kapatid, mapatigas natin sa ating mga okay. Ephesians chapter 4, chapter 6, verse 4, ito po yung isang payo ni Apostol Pablo sa mga magulang. Sabi niya, mga magulang, huwag ninyong ipuyo sa pagkikipagsiklapan sa inyo ang inyong mga anak sa halip para ihingin nyo sila ayon sa disiplina at karangalan. So, paano po natin dinidisiplina ang ating mga anak? Yan pa isang katanungan na tayo po ng mga anak na dumanas na panganak, yan yung mga paano po natin sila dinidisiplina? Minsan ang disiplina po, gusto ko lang sabihin sa inyo, disiplina po naranasan sa mga anak ko, hindi pangarap na mula sa Diyos. Kundi mga salita minsan para sa akin. Disiplina para sa paano, no? Naranasan ko disiplina ng igatos sa puso. Doon sa atin ito palakihin sa disiplina ng araw ng Panginoon. Yung araw na alam ko rin kahit araw, pagod yung paluin niya, magre-rebelde na niya ang ating mga. Hindi naman makapagpapabago sa buhay ng isang bata ang pagod o palos. Kundi ang tanging makapagpapabago niya ay yung araw na nagpapagawa sa Panginoon. Sa chapter 3, verse 21, mga magulang o ang inyong pakagitan ng lapis ng inyong mga anak, baka nasiraan sila lang. Dito po nagsisimula ng mga bata na lumayo, mag-rebelde, dahil sa sobrang higpit ng magulang. No? Higpit, malu, araw sa ating mga salita ng tiba. Sabi ko rin, ay huwag natin pakalitan sa ng lapis. Parang kami magalit ka, pero hindi yung lapis-lapis naman. Kundi baka sila nasiraan ng loob. Pero kapag kanilang natin na binapag-disiplina para sa ating mga kayong salita ng Diyos, alam ko natin na ang pangyarihan ng salita ng Diyos ang nagawa sa kanilang mga buhay para sila ay tutusan ng disiplina. Gawa po natin. Yan po yung itinuturo ko sa atin bilang mga magulang. Ngayon mga kaibigan, tumayo po tayo lahat para po sa isang panalangin. Mga kapatid, tayo ay nakatipon sa lugar na ito upang pasalamatan ng Panginoon sa kanyang mabiyayang pagbibigay sa mag-asawang Albert at Marie ng kanilang anak na
buong puso ang ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagtakda ng gawain ito, ating sinusunod ng walang pag-alinlangan ang katawirang tungkulin ng ating Panginoon. Maging ang ating Panginoon Jesucristo ay buong puso rin itinandaw ng kanyang mga mapagmahal na magulang ng siya araw pa lang. Sa mga tuwid, isang dakila at sa karagang gawain ang pagkatalaga ng isang bata sa ating Diyos. Pwede na po yung lahat at matira po nakatayo ka, nanay ka, nanay. Ang mga bata ay isang mundo at kayamanang mula lamang sa Diyos. Sa mga tuwid sila ay pagkakalit ng Diyos. At tayo ng mga magulang inaatasan lang upang argain, mahalin, palakihin, at hubugin sila ayon sa kanyang kalimang kalooban. Bilang mga magulang, napakahalaga na lubos sa ating mamamahan at may sa katuparan ang mga obligasyon na kakata sa ating mga magulang. Kaya meron ko akong tanong sa inyo at sasagutan ko kayo ng opo. Kaya mabigay sagutin, hindi po. Opo lang. Albert at Maria, kayo ba ay nananalo sa harap ng Diyos at sa harap ng kapulungan ito na gagawin ninyo sa dulo ng may kapal ng lahat ng inyong makakaya upang palakihin ang batang si Miriam ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya? Kayo ba ay nananalo magsisikap upang makapagtatag sa Kristiyanong tahanan sa puno ng pag-ibig, kapayapaan at kasaganaan? Sa pagkakataong dumating ang panahon dumating na tawagin ng Panginoon si Miriam sa isang buhay mapaglilingkod sa Diyos, itinanangako ba ninyo hindi ninyo siya ipagkakaya? Pagkat po ninyo, nanangako po kami. Sabi niyo, nangako po kami. Nangako po kayo ngayon sa Diyos, hindi sa tao. Na dumating ka ng panahon ng bata niya, natawagin ng Panginoon sa kapitang kami ninyo ay pagkakaya. Nakapuna po kayo. Puna mo kayo at nais ko lang pong kanyayaan, ang ninyo, ina, at tumayo po. Okay. Kayo po ay napili ng magulang ni Mary bilang pagkatawang magulang, hindi dahil sa kayo ay mga guwapo o mga maganda. Kundi kayo ang napili ay nakita sa inyo na kayo ay mayroong kakayahan na magpakita ng magandang halimbawa sa inyo. May dala yata kayong ilaw pinipunin niyo mo ng sinya. Dito po yan, dito sa video, diba? At ito po yung napakahalaga para sa ating mga ninong at ninang na makakamawa po natin na tayo ay mayroong responsibilidad sa batang si Leo. Dahil po, yan ang pagkakataon po na kayo po ay napili para magpagkakitaan po ng isang magandang naman. Okay. Kaya dito sa lahat ng kayo ko yan, kayo ng mga bahay. Okay. Ang mga hawak ninyong ilawan, nagsisimbol na kayo ang makikita ng liwanag ng batang si Mary. Hindi ka niliman. Sabi ng Panginoon, walang nagsisindi ng ilaw para tayo sa ilalim ng nakalagong dito ay ilinalagay sa tamang patungan upang makita ng sambayan ng liwanag nito.
napili bilang pangalawang magulang. Unang-una, maging ang magulang. Kayo po yung nagsisilbing ilaw sa bata. Kayo yung liwanag na makikita. Pre-reprend, nagsisimulo po yan sa inyong mga mabuting gawa. Kasi ang magandang buwan ng bata na ito. Sa ugali, sa pag-iisip, sa salita, naging sumakilo sa titik sa dati sa pananampalataya. Ang ilaw na yan, na dapat panatilihin ninyo sa inyong buhay, na hindi namamatay. Na kahit maraming trials, dapat namin ninyong nagiliwanag ng ating mga buhay para sa bata. Ang trials na yan, sumisimbolo yan, ay yung hangin na lumapatay sa iyo, sumisimbolo sa mga magsubok sa buhay. Na dapat gusto kang ang liwanag na yung pwede mong mamatay, kaya iingatan ninyo ang liwanag na yan. Yan ang tala sa landas ng araw-araw ng sino pa man sa ating liwanag. Kaya mga kapatid sa oras na ito, ito po yung katanungan para sa inyong mga nakiling ninong at ninang. Para naman po sa inyong mga nakiling ninong at ninang, bilang mga pangalawang magulang tayo Mary, nangangako ba kayo o susuporta sa mag-asawa upang ang batang ito ay lumaki ayon sa kalooban ng Diyos para sa kanya? Sasagot natin po kayo ako. Okay. Nangangako ba kayo ipapanalangin si Mary at maglaan ang pagkakataon na ituro sa kanya ang salita ng Diyos? Nangangako ba kayo na magiging isa magandang halimbawa para sa kanya sa isip, sa salita at sa kanya? Yan pong hawak ninyong ginawa na yan ay nagsisilbi kayo ang makikita sa magandang halimbawa na nagliliwanag sa kanya harapan at nag-iisip sa kanya. Amen. So ngayon po, lahat po nasa likuran, alam po natin na nandiyan ang mga parents, kamag-anak, kaibigan, pili ko kayong tumayo sa oras nito. Na kayo po yung bilang mga nakakita ngayon, nakasaksi sa gawain nito. Meron din po kayong responsibilidad. Yung mga lola, lolo, kamag-anakan, na naririto, ito po yung para sa inyo mga tanong. Para sa bawat isang naririto na yung kayo ba ay nangangatutulong sa mag-asawang ito upang si Mary lumaki ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya. Sagot naman po kayo, opo. Nakangako pa kayo, inyong ipapanalangin si Mary upang siya ay magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo at upang siya ay lumaki na mayroong panganangin na lingkod sa kanya. Yan po. Lahat po tayo may komunikasyon. Tayo po'y manalangin ang maraming Diyos na nasa langit. Kayo po ang Diyos na nagtatala ng pamilya ayon sa inyong kakilang tama. Kami po ay tumulong sa inyong harapan ngayon tulad ng paglulog ni Jose at Maria ng kanilang italaga ang Panginoong Jesucristo bilang pagsunod sa iyong kalooban. Hinihiling po namin sa iyo na pagpalain ang batang si Mary, pagpalain mo rin ang kanyang pamilya at bigyan mo sila ng sapat na kanunan at pagkakawaan upang mabigyan nila ng magandang buhay si Mary. At higit sa lahat, Panginoon, hinihiling po namin sa iyo na hayaan mong lumaki ang batang ito na may kagagawang tao at pag-ibig sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ilagay ko ng ating Panginoon, hinahanap kita sa Diyos.
bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Amen. Ilan naman maraming salamat sa oras nito. Naganap po namin ang iyong kalooban sa oras nito na italaga ang batang itong si Mary Lee sa iyong harapan. Dalangin namin dakilang Ama na simula sa araw na ito, manahan ang iyong Banal na Espiritu sa kanyang buhay. Gabayan mo po siya hanggang sa kanyang pagkaging. Tulungan mo po siya sa kanyang mga pagpaplano. Ano ang Panginoon ang kanyang lalo Diyos sa buhay, sa kanyang paglaki. Nawa mo Diyos, itulungan mo siya at ang kalooban mo lamang masunod sa kanyang buhay. Yaman mo Diyos ng batang ito sa oras nito ay lumaki ng may pagkatakot sa iyo at patuloy na maging mabuti ang kanyang buhay. Dinideklara namin ang magiging matagumpay ang kanyang buhay at inalayo mo rin siya, Panginoon, sa lahat ng uri ng mga karamdaman. Ilayo mo siya sa mga kapahamakan at ngayon sa oras nito ay pinalalaya namin ang batang ito sa simpangang kahirapan, sa mga sakit at lahat ng pagdaraya ng away sa kanyang buhay ay patuloy lang nawala at pinalaya ang batang ito at ito ay maglalakad sa biyaya mo na kailangan na ikaw ang liwanag na natatanggap sa kanyang anak-anak. Kilang Ama, maraming salamat sa oras nito, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Amen. So ngayon po, tapos na po yung aming magando. So ito po ay sa mundo nito ay pagpirma po ninyo sa hindi kayo magkakatanggihan. Tuwing taon, susugin ito ng sa inyo ay pirma. Okay po, pipirma ko muna po ito kailangan nasa pamang boyfriend dito. Talaga baby, nakalugod pa si Ninong ha. Nakalugod si Ninong. Okay, next na Ninong, si Edgar Ferrer. Sino mo pag lapit ka na. Layo. Hindi mo isip. Kasi naman ako doon. Ayan, tuwing Christmas po dadalhin niya. Okay, Ninang naman po, si Ninang Janet Azur. At sunod na Ninang Irene Azur. Ayan, so, yan po, ang katibayan na kayo po ang nagsisilbing pangalawang magulang ni Mary Abby. Okay, so dito naman po tayo, lalako na po tayo sa tutorial. So, inaanyayahan ko po ang mag-asawa ng kanilang baby kasama si officiating minister. Yan. Okay. Ayan. Okay. Sunod, si Ninang naman. Walang umalis. Ninang. Mamaya pa. Ninang muna. Ayan. Okay, samahan na ninyo. Huwag na pong umalis. Huwag na pong umalis. Samahan na ninyo. Okay. Alis si Nina, iwan si Nino. Huwag umalis siya. Ayan. Okay, sunod ang mga lola naman. Sige, kapamilya ng anak ni Mariette. Ayan, pamilya, lahat na. Lolo, lola, kapatid, pinsan. Nasaan na si Mimon? Naglalait si Mimon. Ayan, okay, nawawala si Mimon. Wait.
ay mag-close prayer. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ng Diyos. Salamat po Panginoon sa pagkakataon na muli. Kami po ay nandito upang ikaw ay makapurihan, mapasalamatan Panginoon. Salamat Panginoon sa buhay ng batang ito. Panginoon, ganoon din po ang kanilang mga magulang. Panginoon, nawa po Panginoon, gabayan niyo po ang batang ito sa kanyang paglaki at ganoon din po ang ibigay niyo sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga ninong at ninang. At kami po na nandito Panginoon ay amin siyang gagabayan Panginoon upang manakaran na po ang daan na nais